Mga casters, lahat or mostly sa mga barko ay makikita sa dagat, diba? Pero sa lugar na to, iba. Ang barkong ito ay makikita sa one of the highest peaks sa Barangay Bili, Bourbon, Cebu. At ito ay ang Master's Dragon Peak. Bakit Master? Kasi one of the founders is a Master Seafarer. Ba't naman Dragon? Kasi nasasabi na pinapaligiran daw ang barkong ito ng mga dragon fruits. And peak? Kasi located ito sa one of the highest peaks nga sa Barangay Bili, Bourbon, Cebu. Hello mga casters, kumusta? Okay, so good morning mga casters, no. So for today's vlog mga casters ay may pupuntahan tayo, no. Yung name sa lugar na pupuntahan natin mga casters is Masters Dragon Peak, no. So yung Masters Dragon Peak is located sa Bourbon, Cebu. So alam naman niyo siguro mga casters na nasa Catmon tayo, no, isa sa mga places na located dito sa northern part sa Cebu. So itong Bourbon mga casters is ito yung next na municipality after sa Sugod, kasi yung Sugod Cebu is yung next na municipality after dito sa Catmon. So basically it's Catmon if northbound, Catmon, Sugod, then Bourbon. Okay, so based sa Google Maps mga casters, it will only took I think mga based sa Google Maps it will only took I think mga estimated na 33 minutes. And based rin sa Google Maps mga casters, yung distance sa travel natin from here to papunta sa Masters Dragon Peak sa Bourbon, Cebu is 20 kilometers. So medyo hindi siya malayo. Okay, so update lang. Today is August 28, 2024, and weather is somehow not good, no? Kasi nung nag-check ako sa weather condition kanina, medyo maulan dito sa Visayas. So I was planning supposedly originally na mag-vlog sa Badyan Highlands. Medyo mas malayo, 100 plus kilometer yun from here. Pero kinancel ko na lang, and I've changed my mind kasi nga dahil sa panahon. So for now, let's just focus sa ating destination, which is yung Masters Dragon Peak dun sa Bourbon, na only 20 km from here. Okay, so see you mga casters. So mga casters, kakaalis lang natin, no? So as what I've said, yung location namin dito sa Catmon is malapit sa Sugod, kasi yung area namin is nasa boundary na ng Catmon to Sugod. So nag-stop muna tayo mga casters kasi dinouble check ko lang yung maps natin, no, para sigurado. So may estimated minutes tayo na 33 and estimated kilometers na 20. So ito yung estimated na distance and time na bibiyahin natin patungo dun sa destination natin mga casters. At dahil mga casters, hindi tayo nakapag-breakfast nung umalis tayo sa bahay kanina, no. So yan, may nadaanan tayong kainan. So make sure na makapag-breakfast muna tayo bago tayo magpatuloy. So since tapos na tayo kumain mga casters, no, so ipapatuloy na natin yung pagbiyahe natin patungo natin sa ating destination. Okay, so tara mga casters. So mga ka-asters, ito na yung part kung saan need na natin mag-turn left, no. Makikita nyo naman sa sign mga ka-asters na ito na yung point wherein na dapat na tayo na mag-turn left para patungo na tayo dun sa destination natin sa Dragon Peak. Okay, so sa part na yun mga ka-asters, need mo mag-right turn. Okay, so dapat mag-check ka talaga sa mga signages and board. And ito na yung mga casters, ito na yung part wherein nasa Masters Dragon Peak na tayo, okay? Pero nasa labas pa yan mga casters, okay? So andito na tayo. At last,
nag-arrive na tayo mga casters. Park muna natin yung motor. So mga casters, update. So andito na tayo, no? So andito na tayo sa Masters Dragon Peak, pero nasa labas pa tayo, no? Kasi dito lang kasi na area na pwede natin i-park yung motor natin. As you can see, walang masyadong tao. So nakita ko na yung barko, no? So yung barko ay andun mga casters, yan. Kita niyo ba yun mga casters? Yan yung barko, no? So don't worry kasi papuntahan natin yan, okay? So tara mga casters, let's go and punta na tayo sa loob. So before tayo papasok mga casters, may makikita kayo, no? Isa sa mga known talaga na symbols or logo when it comes to ships, no? Yung mga barko. So may nakalagay dito mga casters, Masters Dragon Peak. Kasi sabi nila yung owner daw nito mga casters is ano, na seaman ata. I'm not sure, pero try natin mag-ask mga casters. So tara mga casters, pasukin na natin. Morning ma'am. Pwede na ibili ng gamit. Na yung mga tao dito sa baba ma'am, no? Naiduha, sir. Okay. Dalhon na ko na yun. Kaniram sa akong dalhon. Pwede naman ni ma'am, no? Okay, okay naman palupad og drone diri sa. Pwede Okay. Kasi pa nga na to ma'am? Sa akong vlog. Shout out to Ma'am Joy Mendiola. Ay, asa magbayad ma'am diri? 99, sir. Sige, 99. So mga casters, merong entrance dito 99. How about ma'am if mga bata? So 50 yung entrance if mga bata. Na by free kung like ang edad pa ubos or mas bata pa. 7 pa ubos, wala rin tayo. So 7 years. 15, may 50 niya. Senior 50. So senior is 50 pesos, pero if regular 99. 99 pala if regular, pero if 7 years old below mga casters, free siya, free. Okay, so magbayad muna tayo. So mga casters, sabi ni Ma'am Joy, no, na if weekends until 7 to 8 p.m. If weekdays, katulad ngayon mga casters, today is Wednesday, so until 5 lang. Pero pwede pa naman ka rin kayo, pwede pa naman mag tawag dito? Mag-overnight. Pero if mag-overnight kayo, may bayad na if mag-overnight. Pilay bayad ma'am if mag-overnight? Kuan, sir. 5 person kay Kuan. 1.5 niya. 1 to ang 2 person. 24 hours. Okay. So if 5 persons na mga casters is 1.5. Pero if 2 persons lang yung mag-overnight, 1,200 daw. Okay, so tara na at puntahan natin doon sa taas. Salamat ma'am. Thank you, sir. Enjoy. So yun mga casters, no? Nandito na tayo sa loob. Pero as you can see, yung barko ay nasa doon sa tuktok, no? So located talaga siya sa one of the highest peak dito sa lugar, okay? Dito sa lugar, which is yung Barangay Bili sa Bourbon, Cebu. Right? So may mga upuan dito mga casters na kung pwede ka pero pangit lang siya pag dito ka sa ganitong oras kasi yung araw direkta talaga doon sa area. So kahit wala talagang shaded na area or space kung mag-standby ka dyan. So meron palang trend dito mga casters, Western Railway Metro Train. Yan. So nasa taas pala to mga casters. Yan, may train. So akyat muna tayo mga casters, no? Yan. Watch your step. I'm not sure mga ilang steps to mga casters, pero hindi naman to masyadong taas talaga. So dalawang daanan mga casters. Pwede dito, pwede rin sa kabila. May heart shape. Pwede ka mag picture dyan, photography. So ito yung sinasabi nila mga casters na dragon fruit. Ito. Yan, ang ganda. Pwede din tayo magtayo dito mga casters. Tayo dito para mag pa-picture, or pwede rin mapalipad ng drone.
So mga casters, bago natin pasukin yung barko, no, libutin muna natin yung sa labas ng barko. Okay, tara. Secure muna natin yung sa labas para at least makita natin yung ano talaga itsura sa labas ng barko. Yan. So ito na yung part mga casters na yung sa tao pa, ito na yung puwet ng barko, no. Yan. So may isa pa palang barko dito mga caster, which is mas smaller lang siya, no. So ikutin na natin. So may mga tables and chair pala dyan. So pwede tayo mag-standby dyan para kain, snack. Yan. Masters Dragon Peak. Okay, so tara at ano mga casters, pasukin na natin yung loob ng barko. So dito na tayo dadaan. So ito yung itsura dito mga casters. Nandito na tayo sa loob ng barko. Okay? So napaka-unique mga casters kasi wala pa kayo makikita ang barko na nasa tuktok ng bundok, no? So ito na yung mga casters. Yan. So ito na yung part sa front ng barko. So kitang-kita talaga yung area. So yung mga mountains, no? Yan. And pwede pala tayo makaakyat pa dyan sa taas. Yan. Okay. Right. Ang ganda mga casters. Try natin akyatin dito sa likod. Ito na yung sa likod na part ng barko pero mas higher na level. Yan mga casters, oh. So dito tayo magdadrive, no? As you can see mga directions: northwest, north-northwest, north, south, west, east. Yan. Ayos. Ganda. So napaka-unique, napaka-rare mga casters kasi ngayon pa lang ako nakikita ng barko na nasa tuktok ng bundok or located siya sa Mount Terrace area, nasa peak talaga. Kasi alam niyo naman mga casters, yung barko is usually nasa dagat, di ba? Sa tubig. Tapuntahan natin doon mga casters. Doon naman sa unahan. Sarap dito mga casters. Mahangin. Right. Watch your step mga casters, ha. All aboard. Yan. Okay.
Hello mga casters, kumusta? Okay, so few minutes or few seconds from now, no, alis tayo dito kasi uuwi na tayo, okay? So time check mga casters, it's already 10:28 AM, okay? So andito ako ngayon sa medyo mas maliit na barko, no? Yan, mas maliit na barko. Oh, yan. Tabi lang natin yung pinaka main boat, yung Masters Dragon Peak na sikat sa place na may barko. Actually dalawas lang barko pero maliit lang tong sa kinatatayuan ko ngayon, no. Alright, so hindi na ako magtatagal dito mga casters. Alis na ako and nakapag-drone na din ako, okay? So ayan mga casters, no. Ito yung view kung dito tayo tatayo, no. So paalis na tayo as what I've said. So of course dadaan na naman tayo dito, okay? So good thing merong hawakan dito mga casters para hindi tayo mahirapan na sa sa pag-akyat at saka sa pagbaba, no. So doon yung daanan natin. Kung saan tayo dumaan kanina mga casters, same lang din, okay? So we're heading towards kung saan natin na-park yung motor natin, okay? So yun pala yung train mga casters, so yung train. Yan. So mga casters, ito yung area kung saan nila tinanim yung mga dragon fruit, no. So sa nakikita niyo mga casters, yung parang pahaba na leaves, I think ito yung yan yung mga leaves siguro sa dragon fruit. Pero unfortunately wala lang tayo nakikita ng dragon fruit na nasa plant talaga or sa leaf nila. Siguro baka kinuha na lang yung fruit, no, at saka kinolect na lang yung fruit. So ito yun guys. So rich in dragon fruit dito, no. Kaya nga pinangalanan na Masters Dragon Peak kasi merong mga dragon fruit dito, no. So nagtanim din siguro sila ng mga dragon fruit, and ito yung example sa dragon fruit. Okay? Yan. Dragon fruit. Dito ko na lang i-end yung vlog mga casters. So ingat and God bless. Thank you sa panonood mga casters.